Natatandaan niyo po ba ang itsura po nitong lalaking ito? Nakikilala niyo po ba itong lalaking ito, mga kababayan? Isa po siyang DDS. Siya po yung nag-viral dahil nagtatanong po siya kung handa na ba daw yung dalang lighter ng kanyang mga kapwa DDS at lulusob na daw po sila sa Mendiola at lulusobin na daw po nila si PBBM. So nag-viral po yung video niya, nakarating po sa mga otoridad, kila DILG Secretary, napanood at mukhang paiimbestigahan po, no? At kung meron pong karapat-dapat na ikaso sa kanila ay sasampahan po sila ng kaso. So, kung matatandaan nyo po, sigaw siya ng sigaw na mapapatid na yung litid niya sa kasisigaw niya nung September 21. At tinatanong niya kung handa na ba daw yung lighter na dadalhin nila dahil siguro may balak silang gawin doon na hindi maganda para magkaroon ng insidente, no? Or commotion or gulo doon. At sinasabi niya na lulusob na daw sila sa Mendiola. Papalapit po ng palasyo ng Malacanang at susugurin na raw si PBBM. So nag-viral po yung video na yun, ano? Ngayon, dahil siguro nakarating na sa taong ito na pinaiimbestigahan sila ni DILG Secretary at maaari silang makasuhan ng mga otoridad, bigla po siyang naglilinis ng kanyang pangalan. Bigla po niyang tinatanggi yung kanyang mga ginawa at bigla po niyang ibinintang sa iba yung mga pakana niya. Yung mga kawalanghian po niya ay sa ibang grupo po niya binibintang. Pakinggan po natin kung paano magsinungaling at magkalat ng propaganda at paninira at pagbibintang ang taong ito, mga kababayan. Napakasinungaling, napakawalang hiya at talaga naman pong maiinis ka, magagalit ka dahil napaka GAGO. Siya yung gumawa ng kawalang hiyaan, ibinintang sa iba, nililinis ang kanyang pangalan. Panoorin po natin. Yan, good morning sa ating lahat. Lilinawin ko lamang po itong pinapalabas ng mga medyang fake news gaya ng TV Patrol po na kami po ay galing ng liwasan at kami ay ng gulo po. Unang-una po sa lahat, nakita po natin yung ngayong viral na video ko ngayon na ako po ay nakipag-debate at hinarap ko ang mga komunista na nais nilang manggulo sa rally na gaganaping peaceful rally. Kaya ay narap ko sila at pinangaralan at nakipag-discussion debate ako sa kanila. Dahil yung sisa doon, sabi niya, susunugin natin ang Malacanang. Sabi ko, kung susunugin mo Malacanang, anong ipapalit mo? Alam mo ba kung anong mayayari sa Pilipinas pag nawala ang Malacanang, nawala ang gobyerno ng Pilipinas? Sabi ko, hindi ang gobyerno, sabi ko sa kanila, ang may problema. Ang may problema ay yung nakaupo sa gobyerno. Unang-una sa lahat, sabi ko, hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong kurap at magnanakaw. Ako po ang nakipagharapan doon sa mga komunista, mga kabataan na nanggugulo. Kaya wag nyo pong sisisi sa akin na ako ang pulot-dulo at ako ang leader ng mga nanggugulong kabataan doon. Sila po ay galing po sa makakaliwang grupo na binayadan po sila ng tag 3,000 pesos po. Yan po ay ni-recruit po ng CPP-NP, ng NPA po ni Raul Manuel at ng Kabataan Party List at Anak Bayan. Yan po ang nag-recruit sa mga kabataan yan. Bakit? Binibrainwash po nila ang mga kabataan para maggalit itong mga kabataan at estudyante sa gobyerno ng Pilipinas. Ako po ay hindi sang-ayon sa yang pinapatupad ng mga kabataan na panggugulo. Kaya po ako ay humarap sa mga komunista na nanggugulo sa mga kapulisan at sa Mindoro na nambabato ng mga bato at nagsunog at hinarap ko sila at nakipagtalo ako, nakipag-debate ako sa kanila dahil ako po ay disagree sa gusto nilang mangyari na panggugulo doon. Kasi kami po, pinunta po namin doon sa Mindiola is peace rally, hindi po panggugulo. Kaya nung dumating ho kami doon, ay meron na pong nangyayaring sunog sa Ayala Bridge. Nagkakagulo na po doon. Kaya po kami ay umalis doon sa harapan ng Mindiola at gumilid kami kasi nga nagkakabatuhan po yung makakaliwang grupo kami naman po na galing liwasan ayaw namin ho ng gulo. So, lilinawin lang ho natin yung mga kababayan. Yung pinapalabas po dyan sa TV Patrol na mukha ko at mukha ng mga kasama namin, hindi po namin kasama yung mga kabataan ng gugulo na meron silang mga flag ng pirata. One Piece. Kami po ay dala-dala ng bandila ng Malayang Republika ng Pilipinas. Ako po ay ayaw ko po ng gulo. Ako po ay gusto ko ng peaceful rally. Hindi namin gusto ang gulo. Kaya nung dumating ako doon, sinaway ko ang mga kabataan na nanggugulo at nagtatapo ng mga bote at bakal doon sa mga kapulisan. Kasi hindi pulis, sabi ko, ang kalaban natin. Hindi ang gobyerno ang kalaban natin, sabi ko. Ang kalaban natin ay ang mga politiko na kurap at magnanakaw. Gaya natin, sabi ko, biktima rin yung mga kapulisan. Tapos ngayon papalabasin nila, ganito ganyan. Yan po ay fake news po itong TV Patrol po. Kaya sabi ko, wag na kayo manood ng TV Patrol Puro fake news. Akalain mo, biruin mo. Inuna nilang ipalabas yung mga panggugulo. Tapos inisunod nila yung video ko.
Oh, di ba? Kakupal-kupalan lang ginagawa ng mainstream media ngayon. Yan po ay hindi katama-tamaan. Yan po ay fake news po. Tama po yan, fake news po. Paano po naging fake news yung pinalabas po ng TV Patrol na video niya na siya na mismo po yung sumisigaw na susugod na sila sa Mendiola at magdala po sila ng lighter, mga kababayan, na gusto nilang paalisin si PBBM sa palasyo. Paano naging fake news yon? Video mo nga yun. Ikaw yung sumisigaw, ikaw yung halos mapatid na yung litid. At galit na galit, sabi mo, ready ka na rin kamo. In 30 minutes time, susugod kayo. At paulit-ulit mong tinanong kung handa na ba yung mga lighter. Anong gagawin nyo sa lighter? Wala naman kayong dalang kandila. At hindi naman gabi. So mga kababayan, itong taong ito ay sinungaling. Napakawalang hiya. Ibinintang pa kay former Congressman Raul Manuel Akbayan at sa Kabataan Party List yung mga pinagagawa niya. So bakit mo sa kanila binibintang? Ikaw ang sumisigaw na magdadala kayo ng lighter. Napakawalang hiya, mga kababayan. Iyan po, ito yung mga utak komunista at makakaliwa talaga. Magaling sa black propaganda at black propaganda po talaga yung ginagawa nila. Sila yung gumawa at nag-incite ng sedition. Sila yung nag-incite ng gagawa sila ng gulo dahil tanong siya ng tanong kung may dalang lighter at susugod na sila. At marami siyang video na sinasabi niya, nire-recommend niya na maging Nepal na tayo or Indonesia. Makikita niya sa social media, mga kababayan. At ito pong video na ito, na paulit-ulit nga po siya sumisigaw na susugod na sila, magdala sila ng lighter. Hindi ko lang po ma-play dahil may music na po yung mga available online. No? Pero I'm sure napanood nyo na yan at napanood nyo sa TV Patrol. Nakita na yan ng DILG at ng mga otoridad. Paiimbestigahan sila. Tapos ngayon, naglilinis po, nagmamalinis at ibinibintang. Ito po yung masakit eh. Kaya po, alam nyo, kaya po pumangit ang imahe ng mga progressive groups like Kabataan, Akbayan, mga progresibong grupo yun eh. Kaya po pumangit nung panahon po ni Duterte, yung mga black propaganda nila ibinato ng ibinato sa mga progressive group. Nung panahon po ng kampanya, may mga sumulpot na sinasabi nila, mga dating NPA po sila, mga nagbalik loob sa gobyerno, nagsulputan po sa SMNI at naredtag po si former Vice President Leni Robredo. Pinagbintangang kasapi ng NPA si former Vice President Leni Robredo, yung po ay isang uri ng propaganda, mga kababayan. Yung mga sinasabing mga dati silang NPA, anong malay natin kung mga kasama nila yon na nagpanggap lang na dating NPA para lamang iredtag si former Vice President Leni Robredo. Tingnan nyo, ang daming tao ang yumurak sa pagkatao at pagkababae ni former Vice President Leni Robredo. Binastos siya, tinawag siyang NPA, niredtag siya dahil niredtag siya ng mga host ng SMNI, mga kababayan. Tapos yung mga nagsulputang NPA kuno doon, mga dati daw NPA, nilink si former Vice President Leni Robredo sa NPA. Pero kung totoo po yung sinabi nila, alam naman po natin ang NPA is considered terrorism, bakit po hindi nila pinakulong si former VP Leni Robredo? Tapos ngayon, kayo yung gumagawa. Di ba sino po ba yung sumisigaw ng mabuhay ang NPA? Yung poon nila, si Duterte. Sino po yung aminado na dating NPA? Si Eric Celis. Sino po yung sinabi na dating NPA na ngayon inasa Hague, nagpapa-asylum? Si Harry Roque, umamin siya na dati daw siyang NPA, tumiwalag siya sa edad na 15. Nasa content niya yan. At itong mga ito, sila yung araw-araw rally ng rally. At may inciting na magdadala ng lighter, susugod, bla bla bla. Sila po yung mga gumagawa ng mga ganyang bagay. Tapos, nang nakita kayo ngayon ng otoridad, nag-viral kayo, nabalita kayo sa TV, ipoproject mo kay former Congressman Raul Manuel at sa Akbayan at sa Kabataang Party List. Hindi po ba napaka-demonyo ng ugali, mga kababayan? Napakawalang hiya. Panoorin niyo po itong mga videos niya kung paano siya mag-incite ng kaguluhan dito. Panoorin niyo po. Magandang hapon, mga kapatid. Papunta na po kami. Hintayin niyo po kami dyan. Papunta na po kami. Handa na po ang sambayan ng Pilipino upang sa gayon ay mapababa namin sa posisyon si Marcos dahil napababa na namin ang kanyang pinsan na pinakaulo ng lahat ng magnanakaw dito sa gobyerno. Nagana na po ang mga kababayan natin upang sugurin natin siya sa Malacanang. Dahil bumaba na siya. Ngayon, ang next target namin po ay sa Malacanang, kung saan para pababain ang pinaka-protector
ng mga magnanakaw. Huwag kayo matapang sa video! Lumabas kayo at tugunin natin si Bongbong Marcos o Malacanang dahil siya ang ulo ng mga buhayan ito! So yun mga kababayan, dinig na dinig nyo naman po yung mga sinasabi niya. Susugod, papatalsik. Sila po yan lumalaban sa gobyerno mga kababayan. Pwera pa yan dun sa video niya na paulit-ulit na tinatanong yung mga kasama niya kung ready na ba daw yung mga lighter or kung may mga dala silang lighter, susugod na sila. At pera pa yan dun sa video niya na nagsasuggest siya na gayahin na po natin ng Nepal at Indonesia na nag-uudyok ng kaguluhan. So hindi ko lang po i-upload dito yung mga video na yun dahil baka po tayo magka-violation dahil yung iba may copyright music na, no? Pero hanapin nyo po, makikita nyo yan. Nasa TikTok, nasa FB, nasa YouTube. Nabalita na nga po siya sa TV Patrol, sabi niya. Tapos sasabihin niya, fake news pa yung TV Patrol. Siya po yung maraming inciting to sedition, yung mga binibitawan niyang salita sa mga rally nila. At siya yung araw-araw na nagrarally. Pero kung nakita nyo yun, yung una niyang video, nagmamalinis. Nililinis ang pangalan. Nagpapanggap na siya yung matino at ibinintang po sa progressive groups sa Akbayan kay former Congressman Raul Manuel at sa Kabataan Party List yung mga pinagagawa nila. Na binintang niya na binayaran daw ng 3,000 pesos. Yung mga naka-discussion niya, naka-debate. Paano mo nalaman binayaran ng 3,000 pesos? Paano mo nalaman yung halaga? So in my opinion mga kababayan, mga paandar lang nila yon. Meron kasi siyang video na nakikipag-debate siya sa mga bata, mga kabataan kuno na mga komunista daw. But in my opinion, dahil magaling kayo sa propaganda, magaling kayo sa mga ganyang paandar, I think kayo din yan. Para ginawa mo yan para linisin mo yung pangalan mo dahil nahuli ka ng DILG. Nakita yung video mo. Kaya ngayon, nag-stage kayo ng isang video na kunwari nagdedebate kayo para kunwari palabasan na ikaw ay ayaw mo na kinakalaban ng gobyerno, na ayaw mo na pababain si PBBM at ang pinapalabas nyo na may gusto nun ay yung mga sinasabi nyo makakaliwa or komunista at ibinabato nyo sa progressive group. Mga kababayan, ang progressive group po, ang mga progresibong grupo, hindi po NPA yan. Naging imahe na lang po nila yung pagiging NPA dahil din sa mga ito, sa mga DDS na ito, dahil niredtag sila ng niredtag. Ganyan po yung ginawa nila sa mga kakamping, kay Patricia Noon, yung nagpasimula ng community pantry, at kay former VP Leni Robredo. Pero may napatunayan ba sila na ipakulong ba nila yung mga niredtag nila? Considering na yung pagiging NPA po ay labag sa batas. Isa pong criminal offense po yan against the government. Hindi naman nila naipakulong. After nung election, yung mga nagsulputang NPA kuno na niredtag si former VP Leni Robredo, nasa na? Nag-disappear din. Nawala din. So in my opinion, propaganda po yan. Pero in reality, sila po yung gumagawa ng mga ganyan. Pinoproject nila ang totoo nilang gawain at kulay sa iba para sila maligtas. Pero in reality, kitang-kita nyo naman po sa video. Yung video niya sa TV Patrol na nananawagan siya na magdala na ng lighter, susugod na sila. Yung pinapanood ko sa inyo at yung video niya na inuudyokan niya ang mga Pilipino na maging ala Nepal na tayo at mala Indonesia. Sila po ang gumagawa niyan, ibinibintang niya sa iba. Mga kababayan. In my opinion, ganyan po sila kademonyo yung ugali nila, ganang kawalang hiya. Ganang ka-GAGO mga kababayan. Gagawa ka ng isang bagay na labag sa batas, magsisisigaw ka, mag-i-incite ka ng violence, tapos pag nahuli ka, nakita ka, napanood ng otoridad yung video mo, na TV ka, na balita ka sa TV, ang gagawin mo, magpapanggap ka na mabuti, lilinisin mo yung pangalan mo, tatawagin mo pang fake news yung TV Patrol, in-upload lang naman nila yung video mo, kitang-kita doon, ikaw yung sumisigaw, ikaw yung nagsasalita. At ang gagawin mo, ipoproject mo sa iba, ibibintang mo sa iba yung ginawa mo. Napakawalang hiya, hindi po ba mga kababayan? Considering na siya, aware siya na may mga video. May mga ginawa siya talagang ganon. Paano niya nasisitmura? Paano niya nagagawa na magpanggap na malinis siya? Considering na alam po niya yung ginawa niya at mga sinabi niya. Hindi po ba napakawalang hiya? Napakagrabe mga kababayan. Sana talaga magsampa ng kaso ang authority, ang DILG sa taong ito, dahil itong taong ito ay bukod sa
Bayolente sa pananalita, sa pag-iisip at sa mga gustong gawin, sinungaling pa, nagbibintang pa, at magaling po sa black propaganda, mga kababayan. Ito yung uri ng tao na overconfident pero ang dami namang hindi alam. Yung sobrang kumpiyansa sa kanyang sarili at sa mga paniniwala niya, sa belief niya, pero in reality marami siyang hindi nauunawaan. Masyado lang siyang emosyonal at masyado lang siyang nagpapadala sa bugso ng damdamin. Sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. Kaya yan, kung ano-anong nasabi niya sa publiko, masyadong mataas ang emosyon, masyadong emosyonal, nagpadala sa bugso ng damdamin, nasabi ang mga hindi dapat sinasabi, ayan, mapapahamak siya, maaari siyang makulong pag sinampahan ng kaso. Tapos ngayon, magmamalinis ka, gagawa ka ng video, lilinisin mo yung pangalan mo, at ibibintang mo sa iba yung mga pinagagawa mo. Kahit may mga video, may mga nag-viral na content na ikaw yung nakikitang nagsasalita at sumisigaw. Grabe mga kababayan. Paano niya nagawang ibintang sa iba yung literal na siya yung gumawa? May video, may ebidensya. Hindi po ba? Kayo na lamang po ang humusga. Ganyan po ang ugali at kulay ng mga DDS na ito. Kayo na lamang po ang humusga. Maraming pong salamat sa panonood.